Wallahi ta'ala wa barakatuh. Una sa lahat ay papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan na siya nating nag-isang tigapaglikha at tigapagtustos, kapagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan, na siya ang nagkaloob sa atin sa biyaya ng Islam, na kung saan ito ang pinakamahalagang biyaya ng Allah na walang katumbas na halaga. Dito nababayaran, at pagkatapos na tayong gabayan sa Islam ay patuloy niya tayong ginagabayan para tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa ating pananampalataya, upang ito ang magiging gabay natin sa araw-araw natin na pamumuhay, gabay natin sa ating pamumuhay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang pagkaluban ng kaalaman na kapakapakinabang, at pangyarihin niya na pakinabangan natin ang mga kaalaman na kanyang pagkaloob sa atin. So ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa paksa natin, ang pagtanggap sa buwan ng Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na kung saan ito ay kabilang sa mga haligi ng ating pananampalataya. Nang sino mang hindi gaganap dito ay hindi makukumpleto ang kanyang Islam, no? Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, buniyal Islam ala khams. Paki-off yan, yung heater kung kumulo na, paki-off nyo. So, sinabi niya ayon sa pagkakasalin, ang Islam ay itinayo sa 5 haligi. So, binanggit ang 5 haligi na ito, at pang-apat ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na kung saan ay mga ilang araw na lamang ay darating na ang buwan ng Ramadan. Kaya nararapat sa bawat Muslim ay maging handa sa pagtanggap sa buwan ng Ramadan. So katulad ng sinasabi natin na ang paghahanda sa pagtanggap sa buwan ng Ramadan ay hindi sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga pagkain at mga inumin, no? Hindi pagkain ang ihahanda natin, kasi fasting ito eh. Diba? Eh kung pagkain ang ihahanda natin, hindi yan fasting. Fiesta yan. So fasting ang pinaghahandaan natin, hindi feasting, no? Kaya ang ihahanda natin yung iman natin, no? Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino man na mag-aayuno sa buwan ng Ramadan na kaakibat ang iman, meron siyang imanan, ibig sabihin naniniwala siya na ang pag-aayuno ay kanyang tungkulin, ang pag-aayuno ay utos ng Allah, ang pag-aayuno ay kabilang sa haligi ng kanyang pananampalatayang Islam. Yan. Hindi mag-aayuno lamang dahil bawal siyang kumain.
Hindi mag-aayuno lamang dahil may mga makakakita. Kung nakakita, hindi nang kumain. Pagka ganun ang paniniwala ng isang tao, wala siyang mapapala sa kanyang pagpapakagutom at pagpapakauhaw, bagkus siya pa ay magkakaroon ng kasalanan. No? Yan. So, sino-sino ba ang mga dapat na mag-ayuno? Ano ba ang hukom ng pag-aayuno na tinatawag? Ha? Ito ay tinatawag na ang hukom niya ay fardu ain. Ibig sabihin ito ay obligado. Ha? Kumbaga collective ito. Ha? Pangkalahatan. Pangkalahatan na tungkulin nino ng Muslim na balig. Ibig sabihin, nasa tamang gulang na siya. Na siya ay mukim. Ibig sabihin, hindi siya naglalakbay. Sahih, wala siyang sakit. Wala siyang karamdaman. May kakayahan siya na mag-ayuno. Yan ay obligado sa kanya ang pag-ayuno. Diba? Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Magkagayon ay sino man ang sa inyo ang maglakbay o kaya ay magkaroon ng sakit, magkaroon ng karamdaman, ipagpapaliban niya ang kanyang pag-aayuno. Kung sakit siya, gagamot siya, ay pagpapaliban niya ang kanyang pag-aayuno. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, at pupunuan niya ang kanyang kulang na pag-aayuno sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan. Yan. So, ibig sabihin ay tungkulin ng bawat Muslim ito. Hindi pagka mayroong isang nag-aayuno, ayos na. Individual ito na gawain. Na tulad din ng sala. Individual. Hindi nagsasala kung nagsasala yung tatay mo, kasama ka na. Hindi. Magsala ka din para maging totoo kang Muslim. Magkaroon ka ng katibayan sa iyong pagka-Muslim. Okay. Ang kaasalan sa tinatawag na pag-aayuno, ay nararapat ng isang nag-aayuno ay umiwas sa lahat ng mga makakasira o mga lahat ng ipinagbawal sa isang nag-aayuno mula sa mga pananalita at mga gawain. Hindi kain lang at saka inom yung iniiwasan mo, pero yung bunganga mo, kung ano-anong binubungak mo habang nag-aayuno ka, sabi ni Propeta Muhammad, Laisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Hindi kailangan ng Allah yung kanyang pag-iwas sa kanyang pagkain at inumin kung hindi niya iniiwasan yung mga pananalitang masasama at mga gawa na mga masasama. Hindi lamang yung pagkain. Actually, yung pagkain hindi yun masama, basta hindi haram yung kinakain mo, hindi yun masama. Pero dahil sa yun ang
utos sa atin na kapag nag-aayuno ka, iwasan mo ang lahat ng pumapasok sa bibig mo. Na? Kain, inumin. Tama na dyan yung usok. Na? Yung iba, fasting sila pero naninigarilyo eh. Hindi kumakain pero naninigarilyo kasi hindi daw kasama yung sigarilyo sa bawal. Na? Hindi daw nakakasira yun sa pag-aayuno. May sarili silang madhab. Ganyan talaga. Ganyan, para-paraan lang yan eh. Kapag ka gusto, may paraan. Gustong manigarilyo, paraan yan. Kahit Ramadan. Nagawan na lang nila ng paraan. Sa sarili ng mga batas. Okay, so yun ang kaasalan ng isang nag-aayuno. Nararapat na iwasan niya ang lahat ng mga makakasira sa kanyang pag-aayuno mula sa mga salita at mga gawa. Yan. So ang mga ayuno ay meron din siya tulad din ng ibang mga amal natin ay meron din siyang tinatawag na haligi. Meron din siyang haligi. May pilar din siya. So ang pilar ng som, yung sala meron din siyang pilar, di ba? Ang Hajj meron din siya. Ang pilar o rukun, arkan ng pag-aayuno ay dalawa. Ruknan. Kain sawmu lahu ruknan. Ang unang haligi, an-niyah. Yung intention. Na ang intention, kinakailangan ito ay mabuo bago maghating gabi. Kinakailangan may intention ka na mag-fasting. So ano ang intention mo dito? Sa pagpasok ng Ramadan, halimbawa, nakita na ang bagong hilal paglubog ng araw. So Ramadan na 'yon. Kasi ang pagpapalit ng petsa sa Hijran calendar ay yung paglubog ng araw. Doon nagpapalit yung petsa. Sa Gregorian calendar sa ating gabi. Hahatiin yung gabi. Pero sa Hijran calendar, paglubog ng araw. Paglubog ng araw. Kaya doon na i-declare kapag nakita na yung hilal, paglubog ng araw, sumikat yung hilal, i-declare na Ramadan na bukas. So, dapat mag-intention na tayo na mag-fasting. Anong intention natin? Mag-intention ka na magpa-fasting bilang pagsunod sa utos ng Allah na sinabi ng Allah, ayyamam ma'dudat. Mag-aayuno ka sa itinakdang bilang ng araw. So yun ang intention mo. Ang intention mo, pagpasok na ng Ramadan, ang intention mo doon ay magpapasting ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan ay magpapasting. Yan. Although tuwing magsasahur ka, may intention ka ulit na magpapasting sa araw na yan. Diba?
Sabihin, araw-araw, mag-i-intention ka na magpapasting sa araw na yan. Pero yung pagpasok ng Ramadan, mag-i-intention ka na magpasting ng isang buwan. Ha? Yan, kinakailangan. Intention mo na, fasting ka ng isang buwan. May baka naman, sabi doon sa, Syama Ramadan. Syama Ramadan. Siyam na araw lang pala. Magpapasting ng 3 araw sa umpisa, 3 araw sa gitna, 3 araw sa dulo. Syama Ramadan. Hindi. Ha? Kung ilang araw ang lumabas sa buwan ng Ramadan, kung nag-29, 29 days kailangan makumpleto mo. Kung mag-30 days, 30 days ang kailangan na makumpleto mo na fasting. Ha? Yan. Punta tayo sa mga kondisyon ng pag-aayuno. Ha? Ano ba mga kondisyon ng pag-aayuno? Sabihin ito ay kondisyon ng pagiging sahi ng ating pag-aayuno. Na maging katanggap-tanggap. Magiging tama yung ating pag-aayuno. Yan. Number 1, al-Islam. Mga Muslim ang inutusan ng Allah. Hindi kasama yung mga war. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay itinakdang tungkulin ninyo na tulad ng mga nauna sa inyo. Doon ibig sabihin, mga Muslim, number 1. Islam, kinakailangan. Ang Islam ka muna bago ka mag-ayuno. Kasi kung mag-ayuno ka na hindi ka naman Muslim, okay naman, pero wala kang reward. Diba? Halimbawa, pumunta ka doon sa Hinaki, mag-overhaul ka ng transmission, magbaka ng makina doon, hindi ka na ma-empleyado doon. Maipit ka lang doon. Wala kang mapapala, wala kang sahod, hindi ka na empleyado eh. Diba? So, kinakailangan maging empleyado ka muna. Maging empleyado ka muna ng Islam bago ka magtrabaho, bago ka gumawa ng mga gawain para meron kang sahod. Diba? Yan. Yun ang number 1. Yan. Ngayon, halimbawa, Muslim na, nag-shahada na, diba? May certificate na, na-convert na yung din niya sa ikama, Islam na, Muslim na. So magpapasting na. Pero kung hindi nagsasala, invalid pa rin. Hindi lang yung fasting mo ang invalid, yung Islam mo invalid. Ulo mapipayda pala. Invalid yung mo, yung Islam mo invalid. So hindi ka pa rin Muslim. Pag magpapasting ka na hindi ka magsasala, hindi pa rin valid yung fasting mo. Bakit yung Islam mo hindi valid? Hindi na kailangan maging valid yung Islam mo. Totoong empleyado ka para may sasahurin ka. Yan. Pero kahit na napakasipag mo, overtime ka ng overtime, hindi ka naman empleyado, hindi ka naka-payroll. So wala. Mahuli ka pa doon ng labor. Makulong ka pa. Yun ang mapapala mo doon.
Mapipayda na makulong pa. Pangalawa, al-aql. Yung sapat na Pakainin mo yung utak mo. nag-iisip. Ha? Yung majnun, hindi yan obligado na mag-fasting. Ha? Sabihin, hindi required. Hindi susulat yung kanyang hindi pag-ayuno na kasalanan kapag siya ay nasa ganung kalagayan. Ha? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inangat ang panulat sa tatlo. Bata hanggang sa dumating sa tamang gulang. Yung sa natutulog hanggang sa magising. Yan. Meron ka minsan may mga kalukuhan na nangyayari habang natutulog ka. Di ba? Wala yun, hindi yun counted. Ya. Pangatlo, yung majnun. Ha? Hanggat hindi gumagaling. Ha? Hanggat hindi gumagaling. Kasi wala siyang pananagutan doon kung hindi siya mag-ayuno. Pangatlo, ha? Apat na ba? Pato yung matinong. Kaya, ganun lang natin yun. Kasama tayo. At tamyiz. Tamyiz, ibig sabihin yung kakayahan na umarok doon sa kanyang ginagawa. Na naiintindihan niya yung kanyang ginagawa. Naiintindihan niya kung ano yung kanyang ginagawa. Alam niya na ito ay katuruan ng Islam, haligi ng Islam. Yan. Yan, pangapat. Para sa babae, sa mga babae. Exclusive ito sa mga babae kasi basta babae kahit na ano pa yan, kahit na oo. Yan. Ma? Tamyiz. Tamyiz. Yan, sa babae yung buwan ng dalaw o kaya yung pagdurugo pagkatapos manganak. Na kailangan malinis na siya. Hindi na siya natapos na yung kanyang pagdurugo at siya ay makapaligo, magsala na din siya at mag-ayuno. Yan. So, alam din natin ito, mga lalaki tayo o hindi tayo nireregla, hindi tayo pero kinakailangan alam din natin. Kasi kung yung mga asawa natin, mga anak natin ay hindi nila alam yung mga lituntunin sa pag-aayuno, tayo yung magtuturo. Hindi na nyo mabayaran yung check. Bayaran din niya pagkalimbawa. Oo, sabi na Allah. Faidatun min ayamin ukhar. Ayaman ma'dudat. Obligado yun na babayaran para kumplituhin niya kung ilang araw ang pinalabasan ng buwan ng Ramadan. Na yun ang kanyang makumpleto.
Diba? Kailangan niyang punuan. Mm. Ano yung Ustad? Proceed sa Marine. Ha? May buwan ng dala yun. Alam na. Oh. Proceed sa Marine. Mm. Yan. So, dito meron siyang special na ruling. Ba? Na kailangan alam din natin ito. Kasi, yung pagbabayad ng fasting at saka pagbabayad, yung ibig sabihin yung fasting, kinakailangan, alam niya kung kailan siya nagkautang. Diba? So, ibig sabihin, halimbawa, dumating ang kanyang dalaw. Dumating ang kanyang dalaw. Bago mag-Fajr. Bago mag-Fajr, dumating na yung kanyang dalaw. So, hindi na siya pwedeng mag-fasting. Cancel na yung fasting niya. Utang na yun. Kung dumating ang kanyang dalaw, kahit na minuto na lang bago mag-iftar, utang pa rin yun. Utang. Basta hindi pa dumating yung oras ng iftar at dumating na yung dalaw, kaya importante sa mga babae, babantayan nila ito. Kinakailangan alam nila yung pagdating ng kanilang dalaw para mabantayan nila. Baka mamaya dumating siya, wala pa palang iftar. Namalayan niya, meron pala siya pagkatapos mag-iftar. Hindi niya alam kung utang o hindi yung kanyang ngayon. Yan. So, importante yan. Na kailangan mamonitor niya, malaman niya kung anong oras dumating yung bisita. Yan. Paano kung hindi niya mamalayan? Consider niya na lang nakutang. Dapat na siya. Ay, posible hindi mo malayan yan. Hindi na yan malayan. Mainam. Hindi nga ang tanong eh. Kasi kung halimbawa, nalaman niya mga tapos niya mag-iftar, so malabang na baka wala pang iftar, dumating na. Stop na niya yung fasting mo. Stop na. Stop na. Kahit minuto na lang. Hindi na itutuloy. Utang na niya yun. Oo, kasi meron silang maliban doon sa mga minupos na o kaya yung mga wala na yun. Bago mag-iftar, 30 minutes lang, nagkaroon siya. Kahit isang minuto na lang. Utang. Utang pa rin yun. Time pa dumating yung oras. Yung sala hindi na yun nila babayaran. Yung sala hindi yan babayaran. Yung fasting lang ang babayaran. Exempted na sila dun sa sala. Yan ang pinakabakasyon nila sa sala pagka dumarating yung dalaw nila. Wala. Yan. Ang isa pa kinakailangan yung malaman natin yung anong oras nagsisimula yung fasting. Kain ka pa ng kain, kape ka pa ng kape, oras na pala. Diba? Hoy, kadalasan kasi pagkatapos sahur kukuya-kuya pa muna mo. Ay, kinakailangan. Oo. Sigaw na pala. Sigaw na pala.
Sige pa pausok eh, sumigaw na pala. Lahat na. Diba? Sabi niya, busi ko muna to, sayang. Ma? Yan. So, kinakailangan, malaman natin kung ano oras nagsisimula yung fasting natin. So, hindi tayo mahirapan dyan ngayon. Sa panahon natin, napakasimple, napakadali na. So, ano ang kung doon? Ano ang paraan doon? Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pagitan ng sahur at adan. Sabi niya, pagitan ng sahur at adan ay yung sapat ng makabigkas ka, makabasa ka ng 50 talata ng Quran. Ibig sabihin, may pagitan siya. May pagitan yung adan at saka sahur. Pero, hindi naman nangangahulugan na doon ka na mag-imsak. Hindi nangangahulugan na doon ka na mag-imsak. Ba yung pilar ng sum natin? An-niya wal imsak. Diba? Yung intention at saka yung pag-stop. Mag-stop sa pagkain, sa inumin. Man. So sa iba, pinaghihiwalay nila yung imsak at saka yung adan. Binabase nila doon sa hadith na 50 na aya ang pagitan ng adan at saka ng imsak. Hindi yun. Walang ganun. Ang imsak, sa pagpasok talaga pag ano ng adan talaga dun yun ang oras ng imsak, dun yung oras ng pagtigil. Na oras ng pagtigil. Pero pinakamainam, meron siyang pagitan. Pinakamainam, meron siyang pagitan. Dahil yun ang sunnah, yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung adan lang ang babantayan mo. Sabihin yung oras niya. Kasi meron tayo mga apps. Alam natin yung oras ng adan. Diba? Mababantayan mo dyan. Yan ginagawa ko pagka nagpa-fasting ako. Kahit sa sunnah na fasting, nandyan ang cellphone, naka-open dyan yung apps. Anong oras, ilang minuto pa. Kikita mo dun eh. So, hindi tayo hirap dyan. Bagay na yan. So, kinakailangan lang maging attentive tayo. Yan. Ang pang-anim niya, ito ay kondisyon ng lahat ng ating gawaing pagsamba. Yung intention. Niya. Yung niya. Yan. So, ang niya napaka-importante. Kondisyon pa ng fasting, pilar pa. Pilar pa ng fasting. Ibig sabihin, sinabing pilar, kinakailangan may intention ka. Kailangan may intention. So, sa obligado na pag-aayuno, ang intention natin, yung sa Ramadan, yun nga, kinakailangan mabuo ang intention natin bago mag-hating gabi. Ba? Mag-hating gabi. Pero sa sunnah, na fasting, sa mga sunnah, ay pwede kahit sa hapon ka na mag-intention. Basta mula ng oras ng imsak hanggang sa oras na yan ay wala kang kinain, hindi ka kumain, hindi ka uminom, o wala kang ginawa dun sa mga pinagbabawal sa pag-aayuno, pwede ka pang mag-intention na fasting ka. Pwede pa kung sunnah. Pero pagka yung pag-ayun sa Ramadan, hindi.
Pagka hindi ka nag-intention, hindi valid ang fasting mo. Bakit? Una-una, ang intention ay kondisyon ng pag-ayuno at pilar ng pag-aayuno. So, hindi magiging valid yung fasting natin. Kaya pagka narinig natin na dineclare na Ramadan na bukas, nakita na yung hilal, mag-intention na tayo. Yan. So kung hindi nakita, sabihin, hindi pa Ramadan, mag 30 days pa yung Shaban. Pero automatic na yun. Ilang bukasan, automatic na yun. Automatic na yun, hindi na yun lalampas ng 30. Automatic na yung Ramadan na yun. Yan. English calendar na may 31 pa. Yan. Okay, so tulad ng sinabi natin, umpisa sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Hindi yung oras ang binabantayan, kung hindi yung bukang liwayway, yung ano ng araw, bukang liwayway at saka paglubog ng araw. So tayo, hindi tayo makabantay dyan sa bukang liwayway. Hindi tayo makabantay dyan. So ano ang hudyat sa atin? Yung tawag ng adan. Mapapansin ninyo pagka Ramadan, yung mga masjid, talagang yung oras ng pag-adan, talagang accurate yan. Hindi sila basta-basta. Ngayon, hindi Ramadan, kung minsan, mga 10 minutes na makaadan yung iba, mayroon pa mag-aadan. Ramadan, halos talagang sabay-sabay. Talagang binabantayan talaga yung oras. Kasi responsibilidad nila yan, dahil yan ang hudyat ng imsak. Yung pagtigil sa pagkain. So, kasalanan nila yun. Kung halimbawa, dito sa lugar na to, isa lang talaga yung masjid na maririnig sa adan dito. Tapos, Sumabay ng 5 minuto. nag-adan siya, mga 5 minuto na pumasok yung oras ng sala. Kumakain pa yung mga tao kasi hindi pa siya nag-aadan. Pananagutan niya yun. So, pinapaalalahanan ng mga yung mga muaddin, pagka Ramadan, pinapaalalahanan sila. Kinakailangan gampanan nila ng maayos yung kanilang trabaho, yung kanilang tungkulin. So ano ba itong mga maliban sa pag-iwas sa pagkain at inumin at pakikipagtalik, ano pa ba itong mga kailangan natin na gawin, pagka Ramadan? Dahil sa Ramadan, ito ay kinakailangan makuha natin yung opportunity na ito na makaipon tayo ng maraming mga hasanat, mga mabubuting gawa. Isa dyan yung pagbabasa ng Quran. Kaya kung hindi pa tayo marunong bumasa, sikapin natin matuto para ma-grab natin yung opportunity, yung reward sa pagbabasa ng Quran. Yan ang isa. Pagpaparami ng sunnah na sala. Salatul Layl. Sa first 20 days ng Ramadan, meron tayong tarawih. Maiksi na lang ngayon, hindi nung araw, nung bagong embrace ako sa Islam. Grabe, ang hahaba ng mga tahajud, lalo yung tahajud. Yung iba nakakatulog na sa sujud . Haba.
Tapos yung mga ganun na sa pagtayo. Mahaba ng pan. Kasi sa mga masjid na tinatapos nila yung Quran sa tarawih at saka sa tahajjud, mahaba talaga yung yung mga kiraan nila. Yan. Pero ngayon maiksi na lang. Wala pang 30 minutes yung ibang tapos na eh. Mga kalakalahating page na lang yung iba eh. Yung iba wala na, hindi na nagano. Wala na silang, hindi na sila nagsisimula sa Quran. Hindi na sila nagkakatam. Maiksi na lang ngayon. Ngayon, sa first 20 days, ikaw yung magsalatul layl, ikaw yung magqiyamul layl. Sa madaling araw, bago magsahur. Kung anong bahala doon, dagdagan mo na lang. Yan. Pero, sa tarawih, sa first 20 days ay nagwiwiter. Di ba? Magwiwiter yan, ang imam. Yung iba, pag magwiwiter na, umaalis na sila. Maalis na sila. Bakit? Kasi magqiyamul layl sila, doon sila magwiwiter. Kaya, iniiwan na nila yung witer. Anong mas mainam? Iwanan mo na yung witer, mag-witer ka mag-isa pagka salatul layl o mag-witer ka na doon? Kasama sa imam. Doon, sasama na lang sa imam pag nag-witer. Doon sa jamaah. Parang nagsalakan ng buhay. Kasi, salatul layl, sabi ng propeta, masna. Paris-paris lang yan ang salatul layl. Yung witer ay yun yung pinaka pangsara niya. Pangsara ng salatul layl. So, kinakailangan lang magkaroon ng isang witer lang sa bawat gabi. Hindi ka pwedeng magdalawang witer. Isa lang. Kasi pagka nagdalawa ka, wala ka ng witer. Kasi pinarisan mo ulit eh. Wala kang witer. So, tapusin mo na, sumama ka sa imam. Saka ka na magsala ng paris-paris na lang, wala ka ng witer. Pag ikaw na lang mag-isa yung magsalatul layl, paris-paris na lang yung sala mo kasi nag-witer ka na. Yan ang pinakamainam. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla ma'al imam. Sabi, tinutukoy niya dito yung salatul layl. Man salla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamal layli kulli. Ang sino man na magsala, nakasama ng imam hanggang sa yansarif, ibig sabihin yung tumigil na yung imam, humarap na sa ma'mum na ganyan, ibig sabihin tapos na. Itatala sa kanya ang katumbas na gantimpala ng parang sala ng buong gabi. So nakatulog ka na, hindi ka na nakapag-qiyamul layl, nakatulog ka na eh. Pero nagsala ka ng kasama ng imam ng witer hanggang mag-witer na tapos. Tulog ka, nakalista yung sala mo ng buong gabi. Di ba? Yan ang kahalagahan ng nalalaman natin yung mga kalituntunin. Diba? Ngayon, kung magising ka, magsala ka pa ng pares-pares, mas mainam na naman. Diba? Mas mainam. Additional na naman yun. Yan. So, napakarami tayong opportunity para makaipon tayo ng maraming hasanat sa buwan ng Ramadan. Umrah sa Ramadan. Ta'dilu hajjan. Ang umrah sa Ramadan katumbas ng
reward ng Hajj. Ha? Yung reward mo ay parang Hajj. Ha? Tumbas ng nag-Hajj. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka na mag-Hajj kasi nag-umrah ka sa Ramadan, okay na. Kahit mayroon kang nagkaroon ka ng kakayahan na mag-Hajj, hindi ka na mag-Hajj kasi tapos na. Nag-umrah ka na nung Ramadan, hindi. Ang ibig sabihin dun ay yung reward niya. Yung gantimpala ng umrah sa Ramadan ay katumbas ng gantimpala ng Hajj. Yan. Tumbas lang. Ha? Pero hindi yun ang magiging pilar ng Islam mo. Ha? Hindi magiging pilar ng Islam mo yun. Dahil yun ay umrah. Ang pilar ng Islam ay yung Hajj mismo. Yan. Pagkakawang gawa sa Ramadan. Kasi minumultiply ng Allah yung mga reward sa Ramadan. Ha? Hindi itinakda yung gantimpala. Ha? Sa ordinaryong buwan, sabi ay wal hasanatu bi asri amsalha, ang gantimpala ay katumbas ng 10 times 10. Pero sa pag-aayuno, particularly sa Ramadan, ay walang tuos. Ha? Walang tuos. Walang limit. Ha? Hindi nagbigay ang Allah ng limit sa reward na ibibigay niya sa mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So yun ang isa sa mga mainam na gawain yung kawang gawa. So meron pa tayong isang Friday inshallah. Pagdating sa next Friday, sandanin niyo yung mga question ninyo tungkol sa pag-aayuno, tungkol sa Ramadan. At pag-uusapan natin yung mga bagay na gusto nating lilinawin inshallah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.